Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is May 22, 2026. At naku po, news nakasuhan ng plunder ng Ombudsman si Marcoleta. Naku po, sa news nakasuhan ng plunder. Talaga, George Tapia? Sigurado? Natin na. Ng Ombudsman? Baka ano to Wait. Oh, galing talaga ng mga kaklear ko Thank you. Ito, bago. Sige, natin, basahin natin. Bago yun, bago na yun. Ito na. Breaking news ba to? 7:02, breaking news. Bakit ba ang gagaling nyo talaga, mga ka-clear? Mga ka-clear. Thank you. Okay. Marcoleta facing plunder, bribery complaints at ombudsman. Ayan Okay, bagong-bago nga. The Field Investigation Bureau of the Ombudsman has recommended the filing of plunder and bribery charges against Senator Rodando Marcoleta for receiving 75 million in campaign donations in last year. Oh! Talaga? Kasi, actually, sinabi niya okay. Alam ko mayroon siya ibang mga sinabi na tinanggap ito hindi during the campaign. Di ba, medyo magulo na yung kwento niya yun. Pagka nag-ano siya, no? Dapat maliwanagan to. I-correct niyo ako, mga clear. Ang natatandaan ko kasi sinabi niya, okay, nagpasa siya ng SALN, o doon tayo sa umpisa, nagpasa siya ng SALN, tapos nakita ng ibang mga netizens, sa mga reporter, bakit, tama ba, 51 million lang yata yung pera niya, tapos, wala siyang utang, tapos sa SOSE niya, wala rin nakalagay doon donation. So, hindi daw nagtutugma yung SALN saka yung nireport niya sa SOSE. Diba? Yung mga naggastos niya sa election. Yun, di ba? Okay, correct niyo lang ako nire-recall ko lang sa isip ko kung anong kwento. And then, sinabi niya sa kanyang program na yun daw mga nag-donate bago, di ba? Magdo-donate kami para sa yung kung tatakbo ka. Yan, itinig ko. Magdo-donate kami, kung tatakbo ka, pero wag mong banggitin pangalan ko. Tama ba yung timeline ko? Magdo-donate kami, kung tatakbo ka, meron bang ganon? Kung tatakbo ka, pero wag mo sabihin pangalan namin. Sige nga, please mga click kung sino nakakatanda. Okay? Kung tatakbo, no, hindi pa siya nagpa-file ng certificate nun eh. Yun ang alam ko eh. Yun sa pagkakatanda ko, hindi pa siya nagpa-file ng certificate of candidacy. Tatakbo ka, kung tatakbo ka, magdodonate kami. Tama ba ako, please? Ha? Okay? Inagayan niya yung kay Chis Cordero, anonymous campaign donors. Oo. So, yun pakakaintindi ko So, pakikorek ako kung mali ako. Okay. And then, so lumalabas, mga clear, hindi siya campaign, hindi sila campaign donors kasi hindi pa siya nag-file ng certificate of candidacy nun. So lumalabas lang siya na donation siya because meron siyang posisyon. Diba? So medyo ano yun, doon medyo magkakaroon ng problema yun, di ba? Or, sinabi niya ba yon para maiwas niya sa SOSE na ayaw ipabanggit kaya hindi niya binanggit. Diba? Kasi, ang mangyayari yan mga ka-clear, ang alam ko, lately, nagbayad ng tax si Mike Defensor. So in other words, kung nagbayad ito ng tax para sa campaign donation niya, hindi ito dinonate during the campaign period. Diba? Kasi kapag campaign donation ito ituturing, ito ay tax-free. Hindi siya exempted siya sa tax. Pero kung hindi siya for the campaign, hindi pala siya nabigay during the campaign period, dapat siya magbayad ng tax. Ganun yung mga pag campaign donation, free free of tax yan. Tax exempt. Tax exempt. Okay, tingnan natin. Para ano tayo? Yan. Okay.
Tignan natin mga clear kasi para mahirap na baka sabihin gusto natin dito tayo. Refresher tayo, refresher. Dito ba yan? PH ba yan? Pilipino ba yan? Philippines ba yan? Baka hindi Philippines to Okay, ang haba naman ito. Ayoko yan. Mahaba. Okay, ito yung omnibus. Exempts from the imposition of donor tax made, mas maiksi siguro to. Ang haba pa rin. Ayoko nang... Okay. On the part of the income, in the part of the candidate and political party, there is income when there is a flow of wealth. Okay, ito. Campaign contributions do not form part of the candidates or political party's taxable income because the same is given not for the enrichment of the concerned candidate or personal expenditures. The contributions are to be utilized for the campaign. Thus, it is a condition for the exemption of the campaign contributions from tax that it is utilized for the electoral campaign. In addition, it has to be used during, it has to be used during the campaign period. If not, so dapat during the campaign period para siya exempt sa tax. If not, it does not qualify for exemption and should be subject to usual taxes imposed on income. Diba? So, kung di siya na ginamit, itatax siya ng income. Ayun, so yun ibig sabihin, di ba? So, dapat maliwanag dito, kailan to binigay, kailan to dinonate, kailan to, di ba? Kasi kung binigay ito before the campaign period, I don't know kung kasama siya sa tax exempt. Kasi dapat na-utilize siya during the campaign period. Okay. Contributions, nandiyan pa ba? Okay. Contributions utilized before the campaign period do not comply with these requirements. Thus, the amount is subject to tax. Similarly, excess campaign funds which are not returned by the candidate or political party do not comply with the conditions for the exemptions as they are in fact not utilized. So, tingin ko magkakaroon ng issue dito. Kailan mo natanggap? Tinanggap mo ba ito as public official? For what? Siguro dapat doon maliwanagan. Okay? So, mga clear. So, balik tayo. Nasaan yan? Hindi. Magiging dalawa yung natin dito. Topic natin. Issue. Okay? So, bago to, unahin na natin to. Ayan. The undersigned, ito yan mga clear. In its complaint affidavit signed on May 18, exclusively obtained by GMA News, the investigators want Marcoleta to be indicted for plunder alongside former Quezon City kasama si Defensor and 2 others who donated to Marcoleta. Naku, damay pa. Ito masama. Sana nga totoo na nag-donate ito hindi lang nagamit na dami Ayan pa, Joseph Barrias Espiritu and Aristotel Baluyot Viray. Mga clear, ito. Dapat maliwanag tayo dito mga clear. Hindi ito plant ang ebidensya. Nagkataon mga clear, ito nangyayari sasabihin nila political persecution. Nandiyan to Yung kay Harry Roque, start tayo kay Inday Harry ang ebidensya lumagpak lang. Nakita. Doon sa Pogo Hub. Nandun yung mga papeles. Na yun yung kwartong ginamit ni AR. Nandun yung mga papeles. Yung appointment ni AR, bank accounts, bank records na iwan doon sa kwarto ni AR doon sa Pampanga, sa Pogo. Remember? Yung Lucky South. Yan. Hindi ito binaksak na ebidensya lang. Na-discover. Sabi nga natin para God moves in mysterious ways. Nandun bumagsak. Yung Benguet, mga kakli, di yun sinadya. Ipagkakauli doon. Hindi lang alam at the time ng PAOK na ang may-ari nun, si Harry Roque. At nahuli doon yung isang wanted. Remember? Na isang official daw ng South Lucky South, doon umuupa kay Harry Roque sa Baguio, sa Benguet. Lumagpak lang yung ebidensya na yon. Ngayon, mga kaklin, ito, lumagpak lang din itong ebidensya. Bakit? Pagbigay ng SALN, pinumpe sa SOSE, hindi nag-match, nagkaroon ng aminan sa isang programa, so hindi ito ginawang ebidensya. Nandiyan talaga yung dokumento at
nabusisi lang. Diba? Nabusisi lang. Kaya mahirap sabihin na political persecution. O bakit nadamay ngayon si Mike Defensor? Binanggit eh. Binanggit. O, planta bang ebidensya to laban kay Defensor? Hindi. Sino nagbanggit na pangalan niya? Si Senator Marcoleta. Diba? Kaya, yan may nadamay. Joseph Barrias, Espiritu, and Aristotel Baluyot Biray. Be indicted for plunder. The investigator argues want to indict Marcoleta for indirect bribery. Okay? The recommendation is stemmed from a previous case last year at the COMELEC where Marcoleta was investigated for non-disclosure of the donation in his statement of contributions and expenditures, SOSE. The COMELEC, however, did not recommend any charges against Marcoleta, saying that such non-closure is no longer considered as election offense. So, hindi siya election offense, pero pwede siyang criminal case. Diba? So, kaya sabi ni Comelec, hindi ko siya madidimanda kasi hindi na siya criminal, hindi na siya election offense eh. Pero, pwedeng criminal case. But investigators at the Ombudsman said Marcoleta should still be held liable. Criminally. Hindi para sa isang election offense. What respondent Marcoleta's failure to declare the donations, contributions from respondents, Defensor, Espiritu, and Biray did not constitute any election offense. Ito his acts should never, sasabi lang natin should nevertheless give rise to criminal and administrative liabilities. Yan ang sabi sa complaint. During the COMELEC investigation, Marcoleta admitted to receiving 3 separate donations from Defensor, Espiritu, and Baluyot. So siya nagsabi. So kung nadamay man dito si Defensor, hindi pang political persecution. Binanggit in January 2025, totaling 75 million. So ano to, prior? Oo, no? Prior sa election. Okay? Defensor donated 30 million. Dapat malaman natin saan to galing. Baka galing to sa mga ka-clear. Saan yun? Saan yung Blue ano yun? Blue Hotel? Yung kanyang KTV? Espiritu and Biray donated 25 and 20 M, respectively, on 3 separate dates on January 6, 8, and 9. Bakit 2026 to? Bakit 2026 to? Baka nagkamali to. Kasi January 2025, Okay? Respondent Marcoleta's acceptance of gift. Gift. With an aggregate amount of 75 on 3 occasions constitute crime of plunder. Kaya tingin ko yun yung pinalabas nila prior sa pag-file niya ng Certificate of Candidacy. Diba? Ombudsman investigator said the 75 million donation can no longer be considered as an ordinary act of generosity but rather a corrupt act. The acceptance of such manifestly excessive amount should not be normalized among public officers. The problem kasi dito mga clear, hindi niya nabanggit sa SOSE. Siguro kung nabanggit niya to sa SOSE, hindi siya magiging issue. Kasi allowed naman, di ba? I-report mo lang yung mga donation. Di ba? How it can be plunder. No government funds were involved. Dapat yung pinafailan ng plunder, yung totoong nagnakaw sa flood control project, he said. Wala, nadamay ka eh. Parang inconspiracyal lumalabas nito, mga clear. Ayokong mag-judge Nabasa lang natin yung complaint dito, mga ka-clear. Sa mga ka-clear, sabi ni Rixhen, nagkamusta na ba natin ito? Yes, kinamusta ko sila. Kamusta kayong lahat? Meron ka na yan, di ba? Kamusta ka, mahal ko? Ano yun? Memorize yan. Keray Valera. Okay, mga clear. Meron pa po tayo maya-maya, Meron pa po tayo maya-maya at meron tayong pag-uusapan muli. Si Noel, maraming salamat. Pasalamat muna ako kay Zero Eyes. Yan. Thank you. Shout out to Sel Martinez. Salamat po. Sel Martinez. Maraming salamat. Zero Eyes. Thank you. Si Noel, don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Trisel Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Attorney George Aquino. See you in a while. Bye-bye!